kabanateros, at eto na nga, pag-usapan po natin ng mga init na issue sa lipunan. At katulad nga ng mga nangyari ng mga nakaraang impeachment trial, aba, tila palpak na naman po itong bagong pinresinta nilang witness. Bakit ko ho nasabi? Mamaya ipapaliwanag po natin dahil napakatindi ho. Dahil dito sa kanilang bagong witness, muli, kung ano yung nangyari sa last time, ay ganun din na nangyari. Tila bagang napapahiya na ho talaga itong prosecution dahil sablay lagi ang kanilang witness. Walang bagong napapatunayan. At higit sa lahat po, ladies and gentlemen, people in the house, kung ano lamang po yung sinabi doon sa Committee on Justice sa Kamara, kung ano yung propagandang ginawa nila doon, same lang po ang nangyari dito sa impeachment trial. Yung ine-expect natin na lagi nilang sinasabing paulit-ulit na pasabog. Aba, hanggang ngayon, utot lang ang meron tayo naririnig. Supposedly, sabog dapat yan di ba? Pag sinaalam mo na, ibig sabihin, pag sumabog, malupit, di ba? Pero wala po, utot lang ang naririnig natin. Bakit to? Papatunayan natin yan, unya-unya. Baka sabihin ninyo, fake news tayo. Pero bago tayo magpatuloy, baka naman po, pwede ho kayong like at subscribe habang sisimula tayo kasi nakita ko mga 60% lang po ang nakasubscribe sa mga nanonood. Ang dami-daming nanonood pero 60% lang ang nakasubscribe. Kasi nga marami nagsasabi pag nasa telebisyon napakahirap mag-subscribe. Madali lang po, meron lang pindutan din dyan. Kahit kayo ay naka-smart TV o sino mga naka-smart TV dito, taas sa mga paa. Sigurado pong meron din po dyang subscribe. At libre naman po yan subscribe niya, wala pong bayad dyan. Kung gusto ninyong may bayad, pwede rin naman. Yun naman, pagsuporta nyo kay Banat Bay. May membership po dyan. Pero kung ayaw ninyo, suporta lang ang gusto ninyo nang walang dinodonate, ay walang problema ho yan. Subscribe na lang. Dahil napaka-importante ho sa akin ang pagsusubscribe ninyo. Dahil nasa algorithm po, lalabas ho dyan yung sabihin ni YouTube, aba, nagugustuhan yung video. So, isasuggest yan sa mga nanonood ng politika sa YouTube. So, importante ho yan. Napaka-importante yan. So, kayo po ay mag-subscribe na po at mag-like. Ngayon pa lang, simula pa lang, banatan nyo na kagad. Pero bago tayo pumunta sa impeachment trial, napakarami po nating pag-uusapan, ano? Dahil isa sa mga nangyari itong mga nakaraang araw ay yung awayan ni Senator Cayetano at ni Lacson. Pero alam mo, si Lacson, sa totoo lang po, hindi ko sinasabing ganito ho siya, pero yung pang-aaway ni Lacson ay pangbayot. Alam mo yung style niya na pambayot, yung pambabara niya, pambayot Yung mga estilo niya na ewan ko nga kung bakit kaya yung style ni Pinky Lacson pambayot, yung kanya mga banat kay Cayetano, di ba? Sinasabi nga ni Cayetano, seryoso niya. Bakit hindi ka pumunta? I-check mo mismo. Kasi remember ang dami niya sinasabing pagbibintang mula sa kay Lacson at sinasabi niyang ito daw po ay maraming flood control o ghost flood control sa Taguig. Kahit sinabi na mismo ng ating DPWH na hindi naman po kalyado ni Senator Alan, ay sinabi niya na po na walang project dyan. Di ba? Pero si Lacson mapilit, ang tanong, kung mapilit ka pala, bakit hindi ka pumunta at tingnan mo mismo, ikaw mismo. Ito, panoorin natin to Samantala, inimbitahan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson at ang publiko na personal na inspeksyonin ang mga infrastruktura sa Taguig. I will continue. Sandali, tanong, kaya bang gawin yan sa Ilocos? Kaya ba? Kaya bang gawin sa Ilocos yan? Imbitahan? Di ba, meron niyang vlogger dyan, yung si Sayang ang Bayot na vlogger. Pinuntahan niya yung Ilocos, napakaraming ghost flood control. Mismong si Governor Chavit, mismong nagsabi at pinakita niya sa kanyang page yung mga, at saka nag-press con na siya dyan, na napakaraming ghost flood control dyan sa Ilocos. Ang tanong, ano ang sagot ng Pangulo? Ano ang sagot ng kanyang anak? Meron ba siyang sinagot ng kanyang anak? Halika, samahan ko kayo, puntahan natin. Sama-sama tayo. Di ba? Pero hindi ho, wala akong sinabing ganun sa Ilocos. Kaya makikita mo dito na
Kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Eto si Senator Cayetano. Sinasabi niya, alika, punta tayo. Puntahan ninyo. Inaanyayahan ko kayo, pumunta kayo dito sa Taguig. Kunwari lang, halimbawa, kumagat si Lacson at sabihin niya, sige, punta ako. O tara, magkita tayo dito sa Taguig. Ito yung Ghost Flood Control. Di ba mapapahiya si Cayetano? Di ba? Kaya nga hindi magawa-gawa nung anak ni Marcos yung congressman doon sa Ilocos. Hindi niya magawang ganunin ang mga tao. Ganunin yung, halimbawa, sino ba yung mga nagbabanggit? Si Chavit. Ba't di niya kayang gawin yun? Sabihin, Manong Chavit, kung talaga may ghost flood control dito, alika, iniimbitahan ka dito. Puntahan natin yung sinasabi mong ghost flood control. Hindi niya kayang gawin yun. Bakit? Kasi meron talaga. Tama, mali. Dito sa Taguig. Sinabi ni Cayetano, alika, punta ka dito. Iniimbitahan ko kayo. Kahit kayong mga mamamayan, pumunta dito. At papakita ko sa inyo. Wala. Kumagat ba si Ano sagot ni Pinky Lacson? Kabayutan na naman. Continue to invite not only Senator Lacson, not only his staff, but everyone. Everyone. Iba sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Yo. Tignan yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita Yo. yung nandyan talaga yung project at magaganda. Ayun. Again, to the best of my knowledge. Sinabi yan ng senador kasunod ng issue ng mga Kung meron kang ghost flood control dyan, gagawin mo ba yan? Iimbitahan mo ba? At ikaw naman, Lacson, kung talagang meron kang paratang, ba't hindi ka pumunta? Anong sinabi mo? Baka malunod ka pa? Anong kabayutan yung mga sagot mo? Katsipan Oo. Pang baklang kanal yung sagot mo. Kung talagang seryoso ka, sige, eto talaga yung ghost flood control. Ipapakita ko sa'yo. Kung talaga seryoso kang malaman. Diba? Gagawin mo yun. Ipapakita mo talaga kay Cayetano. Ito, di ba? Bakit ang sagot niya yung pangbaklang kanal? Ewan natin. umano'y irregularidad sa infra project sa lungsod. Muli rin niyang iginiit na wala siyang ghost project sa kanyang balwarte. Pero tinanggihan ni Senator Lacson ang imbitasyon. Saka na lang daw siya pupunta kapag maayos na ang flood control program sa Taguig. Anya, matagal na siyang walang practice sa swimming. Baka doon pa raw siya malunod. Di ba? Anong kabaklaan yung sagot ni Lacson? Kitang-kita mo talaga dito yung yung isa seryoso at katotohanan ng gustong mangyari. Yung isa naman, ewan ko kung anong tawag mo dito. Pero para sa akin, parang para bagang propaganda lang. Alam mo yung ganong klaseng style ng pagbanat. Propagandahin mo lang kasi kung seryoso ka siguro naman kung ang katulad nila Libiste, nila Governor Chavit Singson, si Marcoleta, mga nag-aakusa ng ghost flood control, kung meron talaga at may magsasabi sa kanilang mga senador, mga congressman o mga gobernador, ito puntahan ninyo kung talagang totoo. Siguradong pupuntahan nila yun. Hindi yung sasagot sila ng, hindi ako marunong lumangoy kasi baha dyan. Kabaklaan Sorry hindi ko sinasabing bakla ka, Ping Lacson, pero kabaklaan yung sagot mo. Halatang propaganda. Halatang propagandista ka. Alam mo, kaya nga nakakatuwa Dahil sa mga Duterte, dahil sa mga, sabihin na nating mga para sa katotohanan yun. Nabulgar tuloy talaga kung sino yung mga mukhang anti-corruption dati. Pero ngayon, nung talagang naglantara na korupsyon, wala ang masabi. Kasi, imaginein mo ang tindi ng ghost flood control. Hindi lamang po sa Ilocos, kung hindi iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang dami kahit nga dyan siguro sa mga lugar na mga kaalyado nila, napakarami, sigurado ko. Pero bakit tila yung lang ang pinupuntahan at pinupuntirya ni Lacson, hindi pala pinupuntahan, pinupuntirya ni Lacson ay ang Taguig. Alam mo halatang
Ako kita ko, napansin ko, mukhang nasundot talaga ni Senator Cayetano ang pride nito ni Lacson. Tinamaan talaga kasi yung galaw niya pang pikon na, yung galaw ni Lacson, yung mga sinasabi ni Lacson pang pikon na tao. Halatang halata na pikon na siya dito kay Senator Alan Cayetano. Kaya tuloy pambabalahura na lang. Alam mo yung taong napikon, kung ano-ano na lang ang gagawin, kung ano-ano na lang sasabihin, pangbalahura na nga lang. Talagang it's really clear na binabalahura lang niya etong si Senator Cayetano. Di ba? Ganoon na lang eh. Kasi bakit di ka papayag kung pinapunta ka? O di, imaginein mo totoo na may ghost flood control sa Taguig. Hinamon ka ngayon ni Cayetano na pumunta. Kung alam mo talagang meron, pupuntahan mo. Di ba? Pupuntahan mo yun. Papatunayan ko Tapos, dala-dala mo yung camera, yung mga media mo Grabe to si Lacson, ang hilig nito magpa-media Kaliwat kanan ng press ko nito, kaliwat kanan ng guesting nito pagka nag-aakos Halatang kargado yung mga media Di ba? O, imagine mo kung totoo yun. Tapos bibit-bitin mo yung mga media. O edi lagapak yan. Talaga namang tuwan-tuwa yung mga media. May content sila. At ikaw, mapapatunayan mo sinungaling si Cayetano. Bakit ganyan ang sagot mo? Bakit di mo puntahan? Kasi nga, alam mong wala kang madadatna na ganun. Ang ginagawa mo lang nagpo-propaganda ka lang. That's not nice. Noong nakaraang linggo, isinawalat ni Senator Lacson na may 4 na proyekto sa Taguig at magkakaibang kontraktor. Pero iisa umano ang isinumiteng mga larawan para sa billing and collection. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam. Ayan ang problema pagka ikaw ay napikon. Wala Yung lahat lang sasabihin mo pawang pang-aasar na lang. Kasi nga napikon ka nadali yung pride mo na na nasaktan ka So gumaganti ka na lang. So wala ka na dun sa truthful na statement. Panggaganti na lang ginagawa mo. Di ba? Ito, meron ako ipapakita sa inyo. Importante rin, malaking issue ngayon yung pagbawi ni Marcos. Hindi pala pagbawi ni Marcos. Pagbibigay ng TRO ng korte doon sa wage increase. Pero sa totoo lang, alam nyo mga kababayan, it's another pambubudol of Marcos. Hindi nyo ba napansin, hindi man lang ito binanggit sa SONA? Yan ay isang bagay na talagang masarap ipagmalaki. Diba? Masarap ipagmalaki na ikaw ay napataas mo ang sahod ng mga manggagawa natin. Pero bakit hindi niya ito binanggit sa SONA? Tapos after ng SONA, ilang araw lang, biglang binawi ng korte o pinatigil ng korte. Diba? Hindi nyo napansin yun? O pansinin ninyo, i-double check nyo sa social media yung sa SONA ni Marcos kung na-present yan. Hindi niya na-present yan. Hindi niya binanggit yan. Kaya tuloy, siguro alam na niya, baka may alam siya na magti-TRO ngayon ng korte. Kasi ayaw ng economic manager niya ito alam naman po natin, ang gobyerno pinatatakbo ng oligarch na mga negosyanteng malalaki. Yan po talaga nagpapatakbo ng gobyerno natin, mga oligarko, mga kaibigan at mga funder ng politiko. Kaya ayaw na economic manager ni Marcos to. Pero since na-aprobahan ng wage board, anong gagawin nila? Ang ginawa nila, binaon to sa SONA, hindi to binanggit. Hindi binanggit sa SONA, at the same time, biglang nagkaroon ng TRO. Eto panoorin nyo itong interview nung isang congressman. Maganda kasi ito Dito maraming pointers ka Umani makikita. ng batikos ang paglabas ng status quo anti-order ng Pasig City Regional Trial Court laban sa pagpapatupad ng 85 peso na dagdag sahod sa Metro Manila. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
Good morning, sir, at welcome back sa Memo. Magandang umaga po, Boss Willard and Miss Corina. Salamat po sa pag-imbita. Good morning po. Kung Eli, nagulat ba kayo na naglabas ang RTC ng isang kautusan para pigilan itong wage hike at ano po ang balak ninyong gawin tungkol sa status quo anti-order na ito? Tama ho, no? Kalokohan at illegal yung ginawa ng Pasig RTC Branch 152 dito sa paglabas ng status quo anti-order sa 85 pesos wage increase sa NCR. Kasi malinaw na nakasulat sa Labor Code, Article 126, prohibition against injunction. So no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued or can be issued by any court or entity against any proceedings by the commission or the wage boards. So malinaw yun. Doon daw sa Labor Code Article 126, bawal pong pakialaman ng kahit na anong korte according to this congressman. Di ba? Nagtataka nga, bakit nag-issue ng temporary restraining order o pinatitigil yung bagang pagtaas ng sahod ng mga employee. Di ba? Bakit ganun? Akala ko ba bawal? Eto, pakinggan ninyo. So malinaw na malinaw, even the court order na nilabas ng Pasig RTC, inacknowledge yan. So kaya illegal itong ginawa ng Pasig RTC kasi hindi niya pwedeng panghimasukan yung usaping sahod na exclusively within the jurisdiction of the Department of Labor and Employment and the National Wages and Productivity Commission. Tapos ang nakakapagtaka dito, Sir Willard and Miss Corina, sige. Bakit agad dumiretso sa Regional Trial Court? At ang dapat na ginawa ng korte, dinismiss yan. Kasi sa Article 123 ng Labor Code din, yung proper Kala ko ba 126? Ang gulo-gulo mo naman. 123 ba 126? na dapat nadadaan ng proseso, kung merong apela yung mga negosyante or yung any aggrieved parties sa anuman ilalabas na wage order, dapat dumaan sa National Wages and Productivity Commission. Now, if hindi sapat yung ruling ng National Wages and Productivity Commission, edi tsaka iaangat yan sa higher court such as the Court of Appeals and Supreme Court. Kaya ang binabanggit namin dito, this is gross ignorance of the law on the part of the judge na naglabas nitong temporary restraining order. The proper action that the court should have done is to dismiss that petition. Kasi wala siyang jurisdiction dyan eh. And even the temporary restraining order, binabanggit at kinote mismo yung Article 126 at Article 123 ng Labor Code. Corina, 123 and parang 126. first time ko rin nakarinig na isang Ako din. RTC, di ba? Ako din. Na pipigilan ng isang wage order. Nagulat din ako doon. Oo. So, is it ignorance of the law, Ganun Kong, o abuse? Nagulat? Is it ignorance or abuse? Tingin namin parehas, Miss Corina eh. Kasi nga walang jurisdiction yung Pasig RTC. Okay. Ang mas nakakalungkot dito, Miss Corina, si Secretary Francis Tolentino already acknowledged yung maling ginawa ng Pasig RTC. Kaya abogado si Secretary Tolentino. The proper statement of the Department of Labor and Employment should be i-challenge itong nilabas na TRO. Kasi labag nga sa Labor Code eh. But in the meantime, habang china-challenge, dapat ibibigay na yung Yes. 60 pesos. Tama po, Miss Corina. Dapat ibigay na yung 60 pesos. Actually nga hindi nga dapat nag-prosper itong petition na to. Mali eh. Okay. So yung doctrine halimbawa of exhaustion of administrative and legal remedies na violate din yun dun sa Article 126. So maling-mali, kalokohan at illegal actually itong nilabas ng Pasig RTC Branch 152. Paano po mananagot ang mga... Ito matindi ho ito. Ang dapat ginawa dyan, kasi siyempre bawal nga daw, di ba? Kung assuming that the interpretation of this congressman is correct. Kung bawal pala na pakialaman ng korte
dapat in-implement pa rin ni Secretary Tolentino. Di ba? Kasi may presumed regularity dyan. Sabihin, implement mo pa rin. Huwag mong anuhin, huwag mo siyang sundin yung korte na nagsabi kasi ang linaw sa batas. Kung talagang malinaw sa batas ha. Pero ngayon, nung tinitingnan ko, naku, mukhang hindi ko makita kung saan na sinasabi niyang bawal pakialaman ng korte. Titingnan natin, hanapin pa rin natin. Kasi yan ang importanteng malaman natin. Halimbawa, mapatunayan later on that it was either ignorance or abuse, wala ho bang suspension ng mga judge? Yan po yung pinag-aaralan namin, Miss Corina, kung paano to i-challenge. In fact, different labor groups, organized labor groups, are already talking with one another para i-challenge itong TRO na ito at tignan kung ano yung pwedeng pananagutan ng judge. Kasi nakasulat mismo doon sa kanyang inilabas na TRO. Kinikilala niya yung Article 123 and Article 126. So kung kinikilala mo, bakit ka naglabas ng ganyang TRO? So Mali pala yung quote niya Sorry sabi dito, ang pinakamalapit na provision ay nasa Book 5, Labor Relation, Article 278 o 263. Dating Article 255. Sa mga labor dispute, walang korte ibang ahensya na maaari maglabas ng TRO or Permanent Injunction maliban sa pagkakataong pinapayagan mismo ng Labor Code. Ito ang tinatawag na non-interference by court sa ilang labor dispute. May isa pang mahalagang probisyon, ang Article 224, ang Labor Arbiter at NLRC. May original at exclusive jurisdiction sa maraming labor dispute, illegal dismissal, unfair labor practice. Ito pa, yun yung Article 224. So, meron talaga na sinasabi, medyo siguro nagkamali lang siya ng quote dito, nasa nakandidito po sa Article 278, 263, dating 255. Sa madaling salita, kung meron talaga, bakit pinatupad ngayon ni Secretary Tolentino? Unless negosyante si Secretary Tolentino. Sana lahat may Tolentino condominiums, no? Sana lahat may condominium sa sa Tagaytay. Agoy. So, tingin ko naman, truth be told, tingin naman ho namin, hindi naman mangmang yung judge dito sa provisions of ano nangyari kung hindi siya Labor mangmang? Code. Ang hinala ho namin, baka merong matinding pressure to galing sa taas. Naku, galing sa taas. Ayan na naman yung sa taas. Narinig ko na yun sa impeachment Yung sa taas. Inutusan ng nasa taas. Puro nasa taas. Sino ba yung nasa taas na ba yan? Maliit ba yan o matangkad? Yung nasa taas na yan. May sakit ba yan o bangag? Hindi, ako nagtatanong lang para i-suspende itong wage order. Kasi alam niyo ho, prior to the implementation of the wage order nitong 85 pesos sa NCR, yung mga malalaking grupo ng mga negosyante and some think tanks have already released their statement na dapat isuspende itong wage order sa NCR. And take note, Ms. Corina and Sir Willard, yung mga nag-file ng petition, yung R2 Builders, tsaka Redicon Trading Corporation, mga malalaking negosyante yan. So bakit agad na pagbigyan? Correct. It's a question para sa So amin. yun ang ibig nyo sabihin. Akala ko naman you meant Malacanang. Ang Hindi. ibig po ninyo Kasama sabihin, rin po. Opo, yung Yun. sinasabi, Yan, kasama rin po. Alam mo kasing hirap dito kay kay Congressman Manggagawa. Ang lakas bumanat nito. Pero pagdating sa presidente, ewan ko kung nawawala yung balls nito. Parang umuurong yung bayag nito pagka presidente na pinag-usapan sa totoo lang nakikita ko na to bago pa maging congressman to sa TikTok Laging trending ito Ang tatapang, di ko mga magets Ang tatapang, pero nung naupo, hindi naman nila madiretso na ang problema dito yung presidente. Diretsuin mo si BBM. Ayaw mo ba mawala ng budget? Pareho lang ka rin pala nung ibang mga congressman na kinain ng sistema. Di ba? Ang totoo, presidente yan. Imagine ninyo nangyari yan kay PRRD.
Siyempre, yung secretary, tatanong niya doon sa boss niya, boss, i-implement ko ba itong hindi tamang utos ng korte? I-implement. Sigurado ako sasabihin na ni Duterte, hindi, implement mo yan. I-implement mo yan. Di ba? Bakit hindi in-implement? Kasi nga, mahina. It's either walang nakuhang suporta si Tolentino mula sa presidente o baka naman way na lang ng presidente yun. Di ba? Na sige, mag-declare ka ng wage increase pero papigilan natin sa korte. Tapos sasabihin natin na wala tayong choice kung hindi sumunod sa korte, ganyan-ganyan. So ligtas na naman ang puwet natin. Di ba? Malamang ganun eh. Malamang ganun ang sasabihin eh. Di ba? Ay, narinig ko na yan. Ilang beses na nangyari yan sa kay BBM eh. Kunwari walang kinalaman, tapos sasabihin niya, hayaan natin ang Congress para magdesisyon sa ganyan. Hindi natin pipigilan yan. Di ba? Ang hiling niya sa ganyan, kunwari ko-kontra. Ayan yung tinatawag na ano bang klaseng tao yan? Yung takot sa pananagutan. Walang bayag talaga. In other words, mahinang nila lang. Walang leadership, walang political will. Walang leadership. Kaya nga sana, etong congressman na ito, tutoy ka pa man din, batang-bata ka pa, huwag ka naman ang aga-aga mong kainin ng sistema. Kung talaga ipaglalaban mo yung manggagawa, tumbukin mo sino problema. Alam mo ang pinaka-problema si BBM. Bakit hindi naipatupad dyan? Wala nang iba. Pag inutos ng presidente, sa tingin mo hindi susunod yung sekretary niya? Diba? Kahit pigilan pa ng kung sino mang hudas yan nandyan, pag inutos ng presidente yan, tapos ang laban. Yan ang totoo. Po ninyong may pressure galing sa taas yung mga malalaking kumpanya. Both sa malalaking kumpanya, Ma'am Corina, pati sa Malacanang. We all know that the executive secretary and the economic managers are firmly opposed to any wage hike. Ganun po ba yun? Oo. Yeah. So tingin ho namin merong politics at play dito kasi it would be for a judge. I know that judge is learned at talagang alam niya yung provisions sa labor code. Ang question, kung alam mo at ikaw mismo yung nag-cite doon sa temporary restraining order, bakit mo pa rin tinuloy yung TRO? Kasi the logical decision would be dismiss. Dismiss yan. Opo. Sa bagay, si Pangulong BBM walang binanggit, di ba? May binanggit ba siya about Wala. the minimum wage hike? Yo, Dapat daw itong natumbok mamalaking nyo. ito kahit nakakaunti. Yes. Oo. Yun, So natumbok magtataka nyo. ka nga naman na baka wala sa kalooban ng Pangulo na ibigay yung minimum wage. Yung tax, ang kanyang ginamit na panangga, Oo. 'di ba? Na yung parang tax relief. So yun po yung inyong hinala. So where do we go from here, sir? From here, 72 hours lang. Ano naman po ang magagawa ng 72 hours? Siyempre, malaking tipid yan doon sa mga malalaking negosyante. Tsaka, himala. Ganun lang yun. In 72 hours, marami mangyayari. Maaring tulad kahapon, di ba, nag-rally? Ano mangyayari after nun? Baka pagka ganun na yung issue, tuluyan na talagang ipatigil yan. Para hindi kasi nila ibig sabihin hindi nila ipapatupad yung wage order. Pero ito po, kapag ito po'y nabaligtad, halimbawa, the legal process happens, ito ba'y magiging retroactive sa mga manggagawa? Alam niyo kasi kung halimbawa mababaliktad at hindi ito ipinatupad yung wage order ng mga malalaking kumpanya, say for example, meron pong tinatawag na double indemnity. So, kung halimbawa napatunayan na mali itong TRO o itong inilabas ng korte na nilabag nito kung ano yung nakasulat sa labor code at hindi ito ipinatupad ng mga negosyo, malalaking negosyante, kailangan po nilang bayaran ng doble yung kanilang mga manggagawa. So, double indemnity po yan as provided by RA 6727. Ayan, okay.
So, maraming salamat po. Thank you. Kamanggawa. Tama ba? Kamanggagawa. Party list. Kamanggagawa. Kamanggagawa. Ayan, yan po kasi problema eh. Hindi ko alam lagi na lang yung mga nagre-reklamo. Tumbukin nyo kasi si Marcos. Obvious naman yan eh. Secretary is just, kaya nga secretary. Hindi nyo ba natanong, bakit secretary? Hindi, bakit hindi presidente o hindi chairman? Chairman ng Department of Justice. Ba't hindi chairman? Bakit hindi ibang word ang gamitin? Bakit secretary? Sa dami-dami na secretary. Diba? Alam naman natin, secretary, parang ano yan eh. Yan yung gumagawa ng kagustuhan o utos nung nasa taas. Kaya nga secretary. Halimbawa, may secretary ko. Pag sinabi kong, kunin mo nga itong ganitong mga impormasyon. Kaya iutos mo nga sa tauhan natin ito. Di ba? Yun ang word na secretary. Ibig sabihin, you are just following your leader. Ini-implement mo ang kagustuhan ng iyong leader. So sa bawat departamento, magdidesisyon pa rin yung presidente. At yung presidente, iuutos ng sekretary, oy, gawin mo nga ito. At yung sekretary naman, ibig sabihin, walang gagawin ng sekretary ng hindi alam ng presidente unless bangag ang presidente. Unless yung presidente wala sa ulirat, wala sa hulog, lutang, o lulong o high. Di ba? Kailangan mo talagang sabihin sa presidente lahat ng nangyayari sa departamento mo. So yung pagsunod ni Tolentino sa korte, ang may pananagutan dyan, aside from Tolentino himself, yung presidente. Kasi kung ako presidente, halimbawa lang ako presidente, at meron ako nakitang itong wage board na ito na pinatupad. Diba? Happy ako. Kasi tataas na sahod ng mga Pilipino. Tataas siguro na rin ang rating ko kasi dumadaos-dos na yung aking rating. Di ba? Siyempre, papatupad na yan. Biglang tumigil yung sekretary kong ipatupad, yung utos na. Abay, magagalit ako. Ang utos ko hindi pwedeng baluktutin. Pag sinabi kong talon, talon. Pag sinabi kong tuwad, tuwad. Mali. Pag sinabi kong di ba? Kailangan masunod. Pag ibang sinunod ng sekretary, abay sibak sa akin yun. And I mean, may inutos ka eh. Halimbawa ako sa grupo ko, pag meron akong inutos doon sa mga tao ko, kailangan sundin ito. Kailangan gawin ito. Hindi pwedeng mag-decide siya. Unless walang respeto sa iyo yung tao na yun. O kung may kumontra man, kunwari may kukontra. Sir, may ganitong kumontra, meron tayong balakid. Susundin ko po ba itong balakid? Di ba? O anong gagawin ko po ba dito? Siyempre ikaw hihingi ka ng advice mula sa presidente. O mula sa leader mo. Siyempre ako naman sasabihin ko, hindi, tuloy mo yan. I got you. Whatever happened, ituloy mo yan. Ako ganun eh. May tauhan ako. Meron akong kanang kamay doon sa aking grupo. Pag sinabi kong ipatupad mo ito, ipatupad mo yan. Kung may balakid, kakausapin ako, tatanungin ako, anong gagawin? Sasagot ko, ipatupad mo yan. Gawin mo yan. Ganun nga simple ho yun. Na bakit? Akala ko ba linaw-linaw dito? Even, sabi nga nito ni Congressman San Fernando, sinabi niya nga, kinote pa nga mismo doon sa argument ng sekretary yung article na bawal bawal pakialaman. Pero sumunod ka. Anong katangahan yun? Sorry hindi. I mean, if the congressman is right in quoting the statement of Secretary Tolentino, bakit mo hindi susundin yung mismong argument na binigay mo? Doon pa lang, medyo may konti na ho tayong problema. Baka siguro may utos. Yan nga yung hinala ni itong congressman na ito. May utos sa taas. Ba't di mo kasi tumbukin? Bata-bata pa, kinain ka na ng sistema. Tatakot ka mawala ng budget. Wala ka palang
Wala ka palang binatbat kay Libiste, wala ka palang binatbat kay Barsaga. Di ba? Kaya yung mga katulad nila Libiste, nila Barsaga, not all of their belief ay aking pinaniniwalaan, pero I admire their courage that they're willing na matanggal sa kamera habang pinaglalaban yung nais nilang ipaglaban. Ayun po ay hinahangaan ko, yung tapang na ganun. Hindi yung tapang na sigaw sa TikTok, ang ingay-ingay, live ng live. Nakakala mo naman, pagdating ng problema, biglang babaluktot. Tumbukin mo. Sitahin mo si Marcos. Di ba? Sitahin mo. O ipaglaban mo sa kamera. Sitahin mo sa speaker ninyo. Magkaroon ng investigasyon. May power kang gawin yan. Congressman ka eh. Kung wala kang gagawin dyan, hindi mo ididinggin yan, umalis ka na dyan. Wala kang silbi. Puro ka lang yabang. Tigil mo na yung pagsigaw-sigaw mo, puro ka lang yabang. May congressman ka eh. Tanong mo sa mga, sigurado kung meron kang, may mga lawyer ka namang nag-a-advise sa'yo. Pwede mong yan. Even if baka hindi posible ha. Kasi maaring kontrahin ka ng mga kapwa mong congressman. Pero ipaglaban mo sa sa plenaryo. Kasi naalala ninyo si Tiangco. Yan. Nung pumalag, talagang doon sa plenaryo, diyan si Erice, di ba? Ayun yung mga matatapang. Ikaw parang yung tapang mo social media. Hindi, sa totoo lang nakakabuwisit ka na rin eh. Yung tapang mo kasi social media lang eh. Gamitin mo naman sa tama. Gamitin mo sa Congress. Pumalag ka sa Congress. Lumabang ka doon. Magsalita ka doon. Hindi yung sa karsada. Kasi kung gusto mo palang maging maingay, maging matapang sa karsada, huwag ka naman congressman. Maging realista ka na lang. Di ba? Kung yun lang nang pala gusto mo. Kaya ka nasa Congress o nasa Kamara kasi meron ka pang ibang pwedeng gawin dyan. Lumabang ka dyan. Lumabang ka. Hindi yung wala lang, mag-ingay ka sa kalsada. Hindi namin kailangan yan. Dami-dami realista dyan na pwedeng mag-ingay sa karsada. O eto, may isa pa tayong topic ha. May dalawa pa tayong topic. Pag-usapan natin yung impeachment trial. Pero bago yon, may isa pa tayong topic bago yung impeachment trial. Ito kasi, panoorin nyo muna. Arestado ang isang talent manager na ibinubugaw umano sa mga politiko ang kanyang mga alagang artista. Live mula sa NBI, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, paano yan nabisto ng mga otoridad? Cheryl, arestado ang isang talent manager na binubugaw umano ang mga alagang celebrity sa mga politiko. Nag-ugat yan sa intel report na natanggap ng NBI National Capital Region kaugnay sa racket ng high-end bugaw. Bago magsagawa ng operasyon, nakipag-ugnayan sa subject ang isang ahente na nagpanggap na kliyente. Bago magkasundo sa presyo, nagpadala pa ng mga larawan ang talent manager sa NBI agent. Iba't iba ang presyo o talent fee ng mga celebrity na binubugaw ng talent manager. 25,000 pesos para sa tinatawag na PR rate. Ito yung kasama lang sa gala o trophy girlfriend kumari. 100,000 pesos naman kung may pagtatalik na aabot sa 4 na oras. Kung walang mapili ang mga kliyente, may babayaran din na rejection fee na 40,000 hanggang 50,000 pesos. Sa huli, nagkasundo sa 110,000 pesos na. Ang labo nung ang labo nung rate. Mamaya ikikwento ko sa inyo bakit malabo yung rate. Hindi kasi baka sabihin nyo kabisado ko, hindi. Ito, tingnan ninyo to ha. Pag PR lang, 25,000 daw. Pag may kasamang, alam niyo na, uuwi, 100,000 daw. Pero pagka hindi natanggap, ibig sabihin, nireject mo, hindi mo gusto, 40,000 daw. Wait. Bakit hindi ko, kunwari, halimbawa lang hindi ko nagustuhan. Bakit di ko na lang i-PR siya ng 25,000? Ba't ko pa i-reject? Magbabayad pa ako ng 40,000.
dapat, kunwari, ang mas mathematical na argument ay kung rejected, bigyan mo ng 10,000 pamasahe. O DF ang tawag, damage fee. Diba? Bigyan mo ng 10,000. Ibig sabihin, ayaw mong i-PR, ayaw mong iuwi. Bibigyan mo na lang siya ng 10,000, pamasahe niyang pauwi. O 5,000. Yun ang damage fee. Diba? Na maaari. Pero 40,000, mas malaki pa dun sa PR yung damage fee. Bakit di ko na lang i-PR instead na pauwiin ko? 25,000 lang. Ikikwento ko sa inyo kung bakit ito. May naaamoy ako dito eh. May naaamoy ako dito. At ikikwento ko sa inyo kasi may alam ako dito eh. May alam ako dito. Hindi dahil sa kumukuha ako ha. Hindi ganun. Alam ko kasi yung kung sino yung nasa likod niyan eh. Alam ko. At nabanggit na sa ibang mga channel. At nakasabayan namin yung manager niyan. Ha? Bakit? Dati kasi may girl group yung manager na yan eh. At mamaya ako ikikwento. Mamaya. Presyo, bawat babae ang talent manager at asset. Hindi na nakapalag sa isinagawang entrapment operation ang Bugaw na talent manager na iligtas ang 5 babaeng celebrity na alaga umano ng Bugaw. Sinampahan ng kaso ang talent manager dahil sa paglabag sa human trafficking. Habang nasa kustodiya ng NBI, Ito yung mga unang lumabas na balita. Ngayon kasi meron na siyang binubulgar. Okay? Yung talent manager, kinasuhan ng human trafficking. Ang human trafficking, non-bailable. Okay? Non-bailable yan. Yari ka dyan. Okay? ito na raw kinanta ng talent manager ang plano naman laban sa isang mataas na opisyal. Tapos meron siyang kinuwento. Okay? Pagkatapos niyang malaman niya na human trafficking kakaso, non-bailable, kulong ka dito for sure. Non-bailable. Kulong ka talaga. Biglang may iba na siyang kwento. Ng administrasyon. Isiniwalat ng talent manager na may kumuha raw sa kanyang dating kongresista at kinontrata silang i-frame up ang opisyal. Ang plano, gagawa raw sila ng kwento laban sa opisyal at gagamitin ang mga babae para idiin ang admin opisyal. Financier daw ng plano ang isang kasalukuyang kongresista na hindi na muna namin papangalanan. Papangalanan ko na. Ito kasi kwento niyan. Ito istorya niyan para alam ninyo. Ngayon, yung Bugaw na yun, sinasabi niya na kinontrata daw sila ni Jing Paras, na kilalang kritiko din ni BBM at ni Libiste, na alam din natin na kritiko rin ni BBM. Gusto daw nilang i-frame up si ES, yung taga Batangas, si Recto. If i-frame up nila si Recto para daw masiraan si Recto sa taong bayan. Na alam naman natin na yung kwento matinding kalaban nito ni Libiste. Yan ang kwento. Eto, bibigyan ko lang kayo ng facts. Kayo na hong bahalang mag-conclude whether it's believable or not. I am not defending Libiste and the other ex-congressman. Hindi ko sila dinidefend. Pero kasi kaduda-duda. Yung Bugaw, ang unang kaso ay dapat non-bailable, which is human trafficking. Okay? Tapos itong mga kasama niyang babae, ikikwento ko sa inyo background. Yung Bugaw na yun, dating manager ng girl group yun. Mahilig gumimik yun. At alam yan sa industriya. Anong gumimik? Ibig sabihin, kasi noon, ganito yan eh. Para lang sa kaalaman ninyo, noong panahon ng Mocha Girls at saka ng kasabayan yung Biba Hot Babes at saka yung Sex Bomb, may kanya-kanya kaming tawag dito, may kanya-kaming niche. Iba yung Sex Bomb, iba ang niche nila, iba yung niche namin. Magkaiba kami ng market. Okay? At magkasundo kami no manager nila. I mean, kakilala ko yung manager nila and hindi ko inaawa yun. As a matter of fact, ina-idol ko nga sila eh. At talagang pagdating sa kaming grupo namin, ina-idol ng Sex Bomb. Okay? Kasi iba naman yung niche nila, iba naman yung niche namin. Magkaiba kami. Yung Biba Hot Babes, iba naman din yan.
Iba yung kanilang market, yung medyo matured market. Tapos, gustong sumingit ng grupo na ito na hinahawakan itong di umano na nahuling bugaw, ang ginawa nila, gumawa sila ng eksena sa Baywalk. Naligo sila or something na naging controversial kasi noon, para sumikat ka, kailangan mo ng controversial. Okay? Kailangan mo ng eksena kasi wala pang masyadong social media noon. So, eksena ka sa media para i-report ka ng media. Yan po ang ginawa niya. Ibig sabihin, may record siya gumagawa ng eksena para sumikat ang artist niya. Yan ang record niya. Okay? Ngayon, may bali-balita din noon na kaya binuo yung grupo niya noon ay hindi naman talaga para ibangga sa talent dahil wala naman pong talent yung grupo niya. Kung titingnan yung history, wala pong talent. Kung ikukumpara mo sa Sex Bomb at saka sa Mocha Girls at sa Viva Hot Babes. Bakit? Yung Viva Hot Babes kasi meron silang Viva na gumagawa sila ng pelikula. Okay? So, kaya nila gumawa ng eksena ay dahil sa kailangan nilang makasingit sa market. So, number 1. Second, yung bali-balita na inaano niya rin, inilalako din niya. As a matter of fact, nabanggit ko na to noon na tuwing pumupunta kami ng probinsya, yung mga mayor, mga congressman, tatanungin ako. Kasi tataka sila, ba't di bakla yung manager? Lalaki. So tatanungin nila ako, ganito. Hanggang namimili sila. At lagi kaming, kasi nasa kontrata ko yan, bawal lang after party, walang ganon. Pagka-perform, uwi sa hotel. Tapos, ang ano ko dyan, early morning ang flight. Hindi na kayo magtatagal doon sa lugar para wala ng chance yung mga politiko doon. Tapos laging nababanggit nila sa akin na etong quote-unquote grupo na ito ay parang ginagamit lang yung kanilang performance na pang ano lang. Alam mo yung para bagang front. Pero meron pa silang ibang ginagawa, di umano, allegedly. Sabi ko, lagi ko nga sinasabi sa kanila, doon sa mga congressman, mga politiko, mga mayor, pasensya na po, hindi po kami ganun. Ibahin niyo po ang grupo ko. Marami akong nakaaway dahil doon. Kasi, syempre, na-expect nila, kagaya kami nung yung ibang grupo Hindi ko na lang babanggitin kung sino yung grupo na. Pero ganyan kasi ang kagawian ng mga ganung grupo. At anong hilig nila? Gumawa ng eksena. Para sumikat. Let's go back. Ito ngayon. Remember, pag hindi ka nagturo, ang may kakaso doon sa manager ay human trafficking. Laging ganyan na nangyayari sa Pilipinas. Laging, pag hindi ka kumampi at hindi mo tinuro yung kalaban ni Marcos, kakasuhan ka namin. Laging may pananakot sila. Ginawa na yan ilang beses sa mga senador, sa mga congressman. Pag hindi ka kumampi sa amin at hindi ka nagturo ng ibang tao, ikaw ang ikukulong namin. Sounds family? Sounds familiar, di ba? Ganyan na ganyan ang datingan nito, itong kwento na script na to. Tapos ito pa matindi. Sino ba yung mga talent niya? Alam nyo, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ng kung ano mang nilalabasan nilang platform. Yung mga karamihan ng mga sumasali dun sa platform na yon, na sana nga matigil na yun Kasi narinig ko si pangalan nito, ano ba yun? Yung Katrina Halili ba yun? Tama ba? O yun, isang Viva Hot Babes nagsalita. Nasa-shock daw siya kasi ngayon daw, kasi dati, totoo to and I know this kasi syempre diba na-involved din sa sexy scene ng grupo ko noon Dati, may MTRCB ka na, pumping scene lang. Wala ding exposure. Kung meron man, hagip lang.
Ibig sabihin, hindi talaga lantaran. As a matter of fact, merong mga indie films si Mocha na nakita lang yung bat, hindi na pinalabas. Kahit indie film, sabihin, hindi papalabas sa sinihan, ha? Sa ano lang, sa piling market lang. Pero ngayon, ang lala na. 'Di ba? Talagang soft P na ang tawag. Talagang kita na. Sabi nga nung Viva Hot Babes na nagsalita. Ngayon, grabe, may hawakan na. Meron ng halik doon sa bundok. Dati bawal yun eh. Kaya ngayon talagang sobrang laswan. Alam niyo kung bakit? Kasi may pumapatol na mga artist. Alam niyo kung bakit may pumapatol na artist? Karamihan kasi dyan, di ko na lang babanggitin yung platform, wala akong binabanggit na platform, karamihan ng artist dyan, pawok. Karamihan ng artist dyan, nagpi-PR at nagwo-walk. Ngayon nga may bago na silang term, PRDS. Alam niyo na sabihin ng DS, di ba? So, karamihan ng pumapasok dyan, nagpapataas lang ng presyo. Artist ako ni ganito eh. Artist ako ni ganyan. Artist ako dito. May pelikula na ako. Pero sa totoo lang, pelikula yung walang kwenta. Tsuktsakan lang ng tsuktsakan. Yung pelikula na yun, hindi naman talaga pelikula. Sabi nga, soft P lang yun. Talagang ano lang yun, pang-akit, sa madaling salita, pagpataas ng presyo. Kasi doon sa world of this nagpi-PR at saka nagwo-walk, etong world nila, pag lumabas ka dito sa platform na to, triple na budget mo o times 4 or times 5. Kahit ang papangit naman. Totoo, hindi ako nagbibiro kwento sa akin to. Siyempre alam niyo na mga kalalakihan, minsan nagkikwento-kwento. Sasabihin nila, etong si ganito na presyo. Porket lumabas siya dito sa platform na to. Pag tiningnan mo naman, wow, exotic. pang afam. Di ba? Exotic, pero bakit tumaas ang presyo? Kasi dumaan doon. So what am I saying? Hindi ko binababa itong mga to ha. Ang sinasabi ko lang, yung background na itong mga ganitong klaseng style ay para lang tumaas ang presyo ng mga pawok. Ang mahal ng bilihin ngayon, ang mahal ng Meralco eh. Yung karamihan pa dyan, single mom eh. So, kailangan nilang gumimik, mag-ingay, para tumaas ang presyo. Kita nyo? Presyo. Alam nyo ba na sa mga sumusunod na balita, yung 100,000 naging 1 milyon na ang bayad? Tigi 1 milyon daw yung babae, tas 1 milyon din yung bugaw. Lumabas na to sa ibang balita Nadadagdagan nga unti-unti yung kwento. Tas ang kwento na talaga may kinalaman etong si De Biste at saka itong si pangalan nun, si Paras, Congressman Paras. Finiframe daw nila itong si Recto. Sabi ko, kung i-frame mo si Recto, executive secretary yan, gagamit ka ng ganito, tapos sa tingin mo, gumamit ka ng ganitong tao, sa tingin mo, hindi babaligtad tong tao na to pag na-offera ng mas malaki? I mean, if you're bright, ito na nga lang iniisip ko, kung matalino ka, wari ako si Libiste, hindi ako gagamit ng alam kong babaligtad din pag na-offera ng mas malaki. Sigurado naman akong mas malaki ang pera nung kalaban. Tandaan nyo, nasa administrasyon to ha. Hindi ko sinasabing binigyan ni Recto itong bugaw ha. Hindi yun na sinasabi ko ha. Pero hindi ko gagawin yun dahil napakadelikado. Mag-frame up ka na nasa administrasyon. Delikado yan. As in, delikado yan. Paano pag nahuli? Paano pag pinahuli? Lalo na ngayon. Isipin mo dahil dyan,
pwedeng ikulong na si Libiste tsaka to si Paras na alam nating aktibo rin. Di ba? Naiintindihan ibig ko sabihin, matatalino itong mga tao na ito eh. Hindi ito gagawa ng ganito para i-frame up mo si Recto. For what reason? Para ibagsak si Marcos? Bakit si Recto? I mean, dahil executive secretary, hindi kakagatin ng tao. Hindi kakagatin ng tao yan. And I don't think Libiste and Paras is stupid to do that. Para lang sa akin ha. But one is more possible is yung manager, baka naipit na siya. Diba? I mean, ikaw ba naman nasabihan na non-bailable ang kaso mo? Baka naipit na siya. Posible. Di ko sinasabing yun ang desisyon niya kaya niya ginawa yun. Pero pwedeng ganun. Mas yung possibility na naipit siya, mas doon ako maniniwala. Kesa sa inutusan siya para i-frame up. Ngayon nga ang dating na frame up si Libiste tsaka si parang finrame silang dalawa ngayon. Na sila ngayon may kagagawa nito. Wow. Gagawa-gawa kayo ng katarantaduhan tapos biglang may kasalanan na si Libiste na tsaka paulit-ulit na yan Pattern na ngayon yan sa gobyerno. Sa totoo lang, pattern na po yan sa gobyerno na alam mo yun, sabi ko nga wala talaga itong gobyerno to, malala talaga pagdating mo sa ganitong klaseng ang lalaho Kaya nga alam mo mga kababayan, kayo bahala manghusga. Kaya nga di ako naniniwala dun sa mga biglang tinitipan daw dahil nag-PPR 350. Sinong ulul ang gagawa nun? Sana, eto sorry wag ko kayo magagalit usapang lalaki lang ito. Sa mga lalaki nanonood, alam niyo yan. Kahit sobrang yaman mo, hindi ka magbibigay ng 250, 350,000 sa mukhang exotic. Sorry wag na po tayo maglokohan dito. I mean, kung talagang, kasi nakita ko yung mga nagkiklaim ng ganun, sabi ko, 250, 350, kahit 50, hindi kita babayaran. Kasi hindi man ako tagalang babayad. Diba? I mean, kahit 20. Siguro kung supermodel yan, yung talagang mga artistang, alam mo yun ang ibig ko sabihin yung mga lalaki alam yan magbabayad ka siguro pagka artist, Hollywood star yan. Alam mo yung ganun. Pero yung itsurang gumanda lang dahil pinagawa yung ilong, babayaran mo ng 350? Hindi. Huwag tayo maglokohan. Eto nga, bigla lumaki na 1 milyon na daw ang alok para i-frame up. Yung mga itsura niya buti nga binlur. Dapat di na binlur yan Para nagkaalaman Sigurado ako pag hindi binlur yan, mabayaran ng 100. Benching ko para lang makipag-usap, tas 100. Sana hindi nyo binlur. Sigurado ako mapapahiya yung mga yan pag hindi nyo binlur yan. Anyway, ayun na nga po. Pag-usapan din natin ng bahagya yung hindi na natin i-details po yung impeachment kasi wala naman napatunayan. Ano bang lumabas dun sa impeachment? Lumabas na hindi nagbigay ng resibo. Kasi nga, remember, this is confidential funds. Ang pinupunto ni Kapuna, nung abogado, di ba pag bumili ka sa mga drugstore, bumili ka ng upuan, ay dapat may resibo. Hindi ba yun ang kanyang argument kasi parang sinasabi niya, kung confidential fund, ginamit mo para sa isang spy o isang may susuhulang kang rebelde na babaligtad at isusumbong yung mga kasamahan, pwede pa. Pero kung bibili ka ng mga upuan, bibili ka ng gamot, hindi ibig sabihin hindi mo daw dapat daw may OR, o may official receipt o may voucher man lang. Wala daw. So, kaduda-duda. Alam mo, hindi ko mag-get. Sana in-explain din ito kung sino mga abogado, senador na nandun. Hindi mo pwedeng i-disclose kung saan mo binili yung item na yun. Kasi malalaman ngayon ng tao o kung sino mang nandun sa COA kung saan yung operation nangyayari. Halimbawa, sinabi ko, sa Mercury, sa may Makati, sa may, ngayon, matitrace yun. Bumili ako sa may
Hindi ko alam kung meron nito sa appliances sa may Makati o mga gamit sa eskwelahan sa Makati. Kung pag tinugma-tugma, puro Makati. Yung check, yung ano niya, yung OR niya puro Makati, yung voucher niya puro Makati. Ito pala yung pinagbibili. Bakit kaya? Di doon mabubuking na ngayon yung supposedly confidential plan. Nagigets yung ibig ko sabihin? Hindi nga yun na-emphasize Kasi ine-emphasize ni Kapunan yung yung prosecution na parang dapat man lang, sige, okay lang, tanggapin natin yung binigyan yung mga spy, binigyan yung mga rebelde para bumaligtad. Pero yung mga binibili, dapat may OR yan, may voucher yan. Tinanong niya ngayon yung witness, may voucher ba? O dapat ba may OR? Sabi naman ng witness, oo. Again, babalik tayo doon sa argument na if that is intelligence funds, confidential funds, ang dapat sumagot niyan ay intelligence officer. Yung may alam pagdating sa ganyang galawan. Hindi kasi alam mo, may konti po kasi tayong kaalaman dyan. Basta hindi ko na lang yung sasabihin sa inyo kung bakit. Napaka-importante pagdating sa intelligence na inililigaw mo yung mga tao. Hindi mo pwedeng sabihin ni kapiraso na details sa paggagamitan mo ng gastos na yan. Kasi matetrace yan. Bakit puro dito sila bumibili? Siguro dito operasyon nila. Dito yung nangyayari. Malamang dito nakatira yung pinagbibigyan nila. Bakit dito sa ganitong lugar na ito nagkakaroon ng pag-grocery ng mga para ibigay doon sa mga estudyante? Ibig sabihin may operation. O sige nga, paki-check nga ang mga eskwelahan na sa paligid nitong grocery na ito. Nagigets nyo? Kaya nga confidential dapat lahat itago. So wala na namang napatunayan, ito pong prosecution. Hindi nila napatunayan na nilusta yung pera. Again, sana kumuha sila ng intelligence officer na magdi-discuss kung papaano. Bakit di sila kumukuha? Kasi alam nila masusuplak sila doon sa pagdating sa intelligence information on how to conceal yung mga binibili, yung mga ginagamitan. I hope the defense will use an intelligence officer as their witness pagdating ng panahon na sila na ang mag-present ng witness. Para maintindihan, bakit? Kasi ngayon, parang tinatawanan ni Kapunan na bakit ganito yung mga pangalan? Confidential nga ilagay pangalan, lagay pa address, gusto mo lagay pa yung number Baka gusto mo ilagay pa kung anong kulay ng buhok. Ilagay pa pati kung anong lahi niya. Hindi, bawal lang pala sa ibang foreigner. O baka gusto mo pa pakita pa yung picture, may ID pa. Kaya nga confidential Alam mo ginagawa ni Kapunan? Propaganda. Pinagtatawanan niya yung mga pangalan kasi hindi naman daw totoong pangalan. Alam naman maglagay ng totoong pangalan dyan. Intelligence nga yan. Confidential, itinatago. Alam mo sabi ng confidential? Tinatago. Ba't ka maglalagay ng totoong pangalan kung itinatago mo? Again, it's because it's not a real trial. For them, alam nilang wala silang mapapatunayan. Kaya ang ginagawa lang nila ay propaganda. Yon. Anyway, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating video. Sana po i-share nyo ito sa mga nabubulag at sa hindi makaintindi na nangyayari sa impeachment trial at ganun din sa mga issue sa lipunan natin. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. The next performance will start momentarily.